Sa chapter 2, dumating na ang bida ng ating kwento, si Crisostomo Ibarra. Galing siya sa 7 taon na pag-aaral sa Europa. Nang ipinakilala siya ni Kapitan Tiago sa mga panauhin, halata agad ang tensyon. Lalo na kay Padre Damaso, na biglang tumanggi na kaibigan niya ang ama ni Ibarra. Mabuti na lang, pinuri ni Teniente Guevara si Don Rafael bilang isang kagalang-galang na tao. At dito, magsisimula ang chapter 3, ang hapunan na sana'y magaan at masaya, pero nauwi sa mga pasaring, selusan, at insultong hindi mo inaasahan sa isang dinner party. Ang simpleng kainan na ito ay magbubunyag ng mas malalalim na tensyon sa lipunang ginagalawan nila. By the way, kung iniisip mong hindi mahalaga ang The Dinner chapter na to, teka lang, dito lumalabas ang totoong kulay ng mga characters. Power tripping, paimportante, at syempre, ang iconic na tinola moment ni Padre Damaso. A reminder, this is a review ha? Basahin nyo pa rin ang libro kahit pakraming na. Oo, guilty ka. Kaka-TikTok mo yan eh. Ang hapagkainan. Habang papunta na ang mga bisita sa hapagkainan, makikita mong kanya-kanyang ugali ang lumilitaw. Makikitang kalmado si Padre Sibila, para bang kampante at confident siya sa sarili. Nakikipag-usap pa siya kay Dr. De Espadanya, kahit na nauutal ito at mahiyain. Samantala, si Padre Damaso ay wala sa mood. Galit na galit siya. Sinipa ang mga upuan at pasimpleng siniko ang isang kadete. Halatang bothered siya. Ang mga bisita naman ay non-stop ang papuri tungkol sa setup ng lamesa. Pero si Doña Victorina, tumataas ang kilay dahil naapakan ang tray ng gown niya ng teniente. Kaya bad trip din siya ngayon. Upuan Wars, The Battle of the Priles. Pagdating sa mesa, parehong nagtangka sina Padre Sibila at Padre Damaso na umupo sa pinaka-importanting upuan, yung ulo ng lamesa. Nagkunwaring nagpapakumbaba ang bawat isa, pero halata namang pareho nilang gusto yung seat of honor. Damaso, for you, Fray Sibila. Sibila, no, for you po. Kayo ang matanda at confessor ng namayapang asawa ni Tiago. Damaso, hoy, hindi pa ako ganun katanda. Besides, ikaw ang kura dito. Sibila, kung iniutos mo, susunod ako. Damaso, wala akong iniutos. May political na tensyon sa simpleng kilos na ito. Sa paningin ng mga praile, kahit isang mataas na opisyal, gaya ng teniente, ay mas mababa pa rin sa kanila. Hindi man lantaran. Makikita sa eksenang ito ang labanan sa kapangyarihan. Kung sino ang mas mataas, kung sino ang mas dapat irespeto. Pero biglang nakita ni Padre Sibila ang teniente. So out of good manners, kuno, inoffer niya ang seat sa teniente. Tumanggi naman ang teniente at naupo sa ibang pwesto. Marahil ay ayaw lang talaga maipit sa pagitan ng dalawang praile. Walang nakaisip na alukin si Kapitan Tiago, ang mismong host. Tahimik lang siyang nanonood sa isang sulok, pero okay lang daw sa kanya. Ang hapunang ito ay para kay Ibarra. The Tinola Incident, oo. Yung leeg lang ang nakuha niya. Pagdating ng pagkain, unang sinerve ang mainit na tinola. Mukhang simple lang, pero dito pa lang may away na. Nang dumating ang bowl ni Padre Damaso, na dating parish priest ng San Diego at feeling VIP, ay napansin niya na leeg at pakpak lang ang laman nito. No juicy parts. Samantalang si Ibarra, nakatanggap ng best part. Yung hita, masarap, malambot, Yummy! At finger-licking good. Sa kultura ng Pilipino, lalo na noong panahong iyon, symbolic ang parte ng manok na siniserve sa'yo. At para sa isang taong tulad ni Padre Damaso, isa itong insulto dahil ang pakpak at leeg ay considered na pinakamababang parte ng manok. In other words, na-offend si Padre Damaso. Kaya anong ginawa niya? Tinulak ang bowl, hindi na kumain. Tahimik pero malinaw ang mensahe. Bad trip siya.
so. No, 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 no. Fun fact, tinatawag itong the tinola incident o chicken neck scene. Minsan lumalabas ito sa exams dahil symbol ito ng power play at subtle disrespect. Ibarra's reflections. Usapan habang kumakain. Habang kumakain, tinanong si Ibarra ng ilang bisita tungkol sa kanyang paglalakbay sa Europa. Sinabi niya na 7 taon na siyang wala sa Pilipinas at sa loob ng panahong iyon, hindi siya nakatanggap ng kahit anong balita mula sa bansa. Ni hindi nga niya alam ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama, si Don Rafael. Isang simpleng pahayag, pero mabigat ang dating. Sa isang iglap, tahimik ang buong mesa. Lalong tumingkad ang misteryong bumabalot sa pagkamatay ni Don Rafael. Naging curious ang mga bisita. Saan siya nagpunta? Anong mga lugar ang pinakagusto niya? Ikinuwento ni Ibarra na galing siya sa Germany, Poland at England. Marunong siyang makibagay, natuto ng mga wika at pinag-aralan ang kasaysayan ng mga bansang pinuntahan niya. Ayon sa kanya, ang kalayaan at kabutihang kalagayan ng isang bayan ay nakadepende sa sakripisyo ng mga nauna, ang mga ninuno. Isang simpleng aral, pero makahulugan. At para kay Ibarra, ang kalayaan at edukasyon ng mamamayan ang tunay na yaman ng isang bansa. Pasaring ni Padre Damaso. Pero syempre, hindi papayag si Padre Damaso na hindi siya ang bida. Sa tagpong ito, hindi na nakatiis si Padre Damaso. Bigla siyang sumingit at kinutya ang sinabi ni Ibarra. Sabi niya, sayang daw ang ginastos ni Ibarra kung iyon lang ang natutunan niya. Na kahit bata raw ay alam na ang mga sinabi niya. Pero hindi sinagot ni Ibarra ng pabalang. Sa halip, sinabi niyang sanay na siyang kinakausap ng ganon ni Padre Damaso mula pa noong bata siya. At ito raw ay paalala sa kanya ng mga panahong kumakain ang pari sa kanilang bahay. Isang eleganteng sagot. Hindi nagpadala sa init ng ulo, kahit halatang minamaliit siya. Ang reply niya ay may respeto, pero may bahid na gentle criticism. This is the key takeaway. Dito makikita ang maturity ni Ibarra. Hindi siya nagpatalo sa emosyon, kahit halatang binastos siya. Pag-alis ni Ibarra at ang toast. Matapos ang sagutan, tumayo si Ibarra at nagpaalam. Marami pa raw siyang kailangang asikasuhin bago siya bumiyahe kinabukasan patungong San Diego. Pero bago umalis, nag-toast siya. Para sa Espanya at Pilipinas. Tahimik na sumabay si Teniente Guevara sa toast. Tahimik pero puno ng respeto. Si Ibarra, kahit pinahiya, umalis na may dignidad. Hindi naabutan si Maria Clara. Habang paalis si Ibarra, pinigilan siya ni Kapitan Tiago. Nandoon na raw si Tia Isabel at sinusundo si Maria Clara, ang kanyang childhood sweetheart. Darating na rin daw ang bagong kura ng San Diego. Pero hindi na naghintay si Ibarra. May mas mahalaga raw siyang pupuntahan. Sabi niya, bibisita na lang siya bukas. Back to gossip and complaints. Pagkaalis ni Ibarra, bumalik sa pagiging madaldal ang mga naiwan. Si Padre Damaso? Nagreklamo ulit. Ang sabi niya, yan daw ang nangyayari kapag pinapadala sa Europa ang mga kabataan. Nagiging mayabang, hindi marunong tumanggap ng koreksyon mula sa pari. Si Doña Victorina naman, inis pa rin. Hindi makamove on sa pag-apak sa laylayan ng kanyang bestida. At ang binatang Kastila, tahimik pero nagsusulat ng notes para sa kanyang colonial studies, mga notes ng Rubicund Youth. That night, ang binatang Kastila o Rubicund Youth ay nagsulat para sa kanyang colonial studies. Isa sa mga titles na sinulat niya, How a Chicken Neck Can Ruin a Feast. At may dagdag pa siya. In the Philippines, sometimes the host is the most unnecessary person at a dinner. Siguro, hindi dapat pinapalabas ng bansa ang mga Pilipino. O baka, hindi rin dapat turuan magbasa. Sarkastiko, pero tumama sa punto ni Rizal.
ang kultura ng elitismo, censorship, at takot sa edukasyon. Themes and reflection for Chapter 3. Power tripping, ego wars, social hypocrisy. Chapter 3 exposes how corrupt and shallow the Spanish colonial elite were, kahit sa hapunan lang. At grabe si Damaso, isang maling chicken cut lang, nagka-revolusyon na. This chapter reminds us, sometimes, how you're treated at the table shows how much they really value you. Hindi pa nagkita sina Ibarra at Maria Clara, pero paparating na ang sandaling iyon. Mas lalo pang lalalim ang misteryo at koneksyon sa San Diego, ang bayan na dati tahimik pero puno pala ng sikreto. Abangan sa Chapter 4, ang erehe at filibustero. So kung natulungan ka ng video na to, like mo na yan, subscribe, at comment ka naman. Team Leeg o Team Breast ka sa tinola? Up next, may mga questions na pwede mong sagutin para malaman mo kung papasa ka ba sa quizzes nyo. I-share mo na rin ang video na to sa mga friends mo na kailangan ng tamang review lang. Alright, let's start the quiz. Ano ang parte ng manok sa tinola ang natanggap ni Padre Damaso? Pakpak at leeg lang. Sino ang nag-walk out sa hapunan? Ibarra. Ano ang dahilan ni Ibarra sa pag-alis? May kailangan siyang puntahan bago bumalik sa San Diego. Ano ang sinabi ni Padre Damaso tungkol sa edukasyon sa Europa? Sayang ang pera, kahit schoolboy alam na yan. Ano ang naging reaksyon ni Ibarra sa insulto ni Damaso? Tahimik at marespeto pa rin. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Kung ikaw si Ibarra, magiging calm, cool and collected ka din ba pagkatapos bastusin ni Padre Damaso? I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna